Nako mga ka-reaction, baka ito na po ang magiging mitya ng people power. Baka ito na po ang magiging mitya ng people power dahil nagsalita na po ang taong bayan, hindi lang sila nagugutom, dinodorobo pa po yung mga magsasaka natin. Ito po mga ka-reaction, pakinggan po natin ha. Ako, sa tingin ko lang ha, baka ito na po ang magiging mitya ng people power. Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay, kung hindi pati sa utang. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Ang land bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Nasaan ang hustisya? Nila si Tambaluslos saka si Bongbong Marcos. Di ba? Asa si Erwin? Erwin, magano na tayo. Mag-intro na tayo. Bilisan mo, maganda to, Erwin. Wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Mr. Chairman. Thank you, Mr. Chair. Kay Erwin Tulfo. But sometimes you have to bend the law. Yes. But you're not breaking the law. Yes. Yun naman ang malinaw doon. You're not breaking the law. There's nothing wrong with bending the law kasi bending lang yan eh. Parang ruler yan. Pwede mong Within the bounds. And that Within is the bounds. Kahoy yan, di ba? And that, Within the bounds. Within the bounds of law. that's also the Ilan po, basta ang ate po sigaw dito, ikulong! Mandarambong! Ikulong! Mandarambong! Bong, bong, bong! Abangan po sa aming pagbabalik! Marcos resign. Lahat ng mga Marcos sa susunod na 2028, huwag na natin iboto sapagkat mayroon silang gens na magnanakaw. Magnanakaw ang mga Marcos. Walang hiyayan. Tarantado ka, Marcos. Ukininam, Marcos. Tarantado ka. Ukininam. Tarantado ka, Marcos. Ukininam. Walang hiya ka. Sinungaling ka. Akala ko ikaw ang pag-asa ng bayan. Ikaw palang papatay sa bayan. Ama! Walang hiya. Kaya sa 2028, pagkaisan natin ay bangon muli ang Duterte. Si Sara ang una, ang presidente natin. Sara Duterte. 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 Nakakaloka yung matandang manunupa na may sumpa. Hoy, Dilima di Saba, tatawagin mong brat ang Vice President dahil hindi siya umattend? Masyado ka nagmamalinis eh. Hoy, matandang manunupang may sumpa, dahan-dahan ka sa pagsasabi ng brat. Meron mang brat dito, ikaw yun. Kasi mahilig ka sa brat. Sorry. Halika dito! Kinakausap ba kita? Ninakawan mo kami, kaya kami binabaha. Halika dito! Putang ina ka! Ninakawan mo kami, kaya kami nagwawala! Ako po'y nananalangin na sana'y patawarin ako sa maaari kong magawa. Galit sa aking damdamin, sa unang pagkakataon ay hahayaan ko kung mawala. Sawa na po kaming hamakin ng mga mapagbalat kayong may hangaring na masama. Nasa taas ay hihilahin at ipaparanas namin ang impyerno dito sa baba. Mga sakim, marapat lamang na panagutin. Maliit o malaki ang nakaway nakapakin. Sibakin, sarap nilang sunugin paslangin. Kung pwede pakitulak sa bangin. Totoo nga kapatid ng magnanakaw. Sinungaling mas masahol basta ayaw pang mga pag-uugali. Bato-bato sa langit ang
Alright, reaction. TVPH nagbabalik. Reaction. Napakaganda po ng pag-uusapan natin ngayong mga ka-reaction. Dito po mga ka-reaction talagang si BP Sara Duterte. Mantagin po ninyo, hindi po siya papayag na hindi magkakaroon ng katarungan ang pagkakadala po sa ating Pangulong Duterte doon sa dahig mga ka-reaction. Umiinit na naman po mga ka-reaction ng usapin na magkikipagkasundo ba si Sara Duterte kay Bongbong Marcos. Ito po mga ka-reaction, pakinggan po natin ha. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRT? No, ma'am. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Dahil ang sa akin is yung ginawa nila na kidnapping ng isang Pilipino sa loob, government kidnapping ng isang Pilipino sa loob ng ating bansa. There's no going back sa ganun, ma'am. Trabaho niya yun At trabaho niya yun in a sense na inaprubahan niya na hindi niya dapat ginawa bilang isang Pangulo. Kung ano man yung problema ni legal problem ni dating Pangulong Duterte ngayon ay problema na yun niya at syempre ng pamilya namin dahil ama namin siya. Pero for me, to go to him and request on behalf of former President Duterte, no. Ma'am, yung host country po, There's no going back sa ginawa nila na rendition. ma'am, yung host country po na Nako mga ka-reaction, no going back. Umanda ka Bongbong Marcos. Sa bagay, hindi mo naman pala alam ang nangyayari, bangag ka yan, Hindi mo naman alam ang nangyayari, so bahala ka na. Handa o hindi handa, there is no going back. Ay, mabigat po yun, mga ka-reaction. Mabigat yun, 10 toneladang galit yun. Tawagan po. Hello, BP Sara. Nakita na naman kita, ha? Ang ganda-ganda mo, BP Sara, ha? Ang pangit-pangit nila. O baka kasi sabihin mo, pinapapangit kita, Hindi, tanong lang ito, busy ka. Hindi, may tatanong lang ako, mabilisan. Anong plano natin kay Bongbong Marcos? Sabi mo, dating presidente, nadulas. Anong plano natin sa kanya? Pananagutin natin, didemanda natin siya. Okay. Oo, ito nga tinawagan ko na yung dating Solicitor General. Si Minardo Guevara, nag-usap na kami. May sinabi siya sa akin Anong sinabi niya? Ito, pakinggan mo Hindi ko ibababa itong telepono, basta pakinggan mo lang sige. Ito yung sinabi ni Minardo Guevara Ito, BP Sara, ito yung sinabi ni Minardo Guevara. So, how do you balance these two competing interests? By imposing that 1-year period within which the ICC prosecutor may initiate his investigation before the effectivity of the withdrawal of that state. Yun po yung balancing factor, that 1-year period. But in this case po, ang nangyari, na nag-take effect na po yung ating withdrawal in March of 2019. Yun. And yet, nung 2021 lang, more than 2 years later, nung mag-trigger ng exercise of jurisdiction. Naku. Kasi hindi naman po pwedeng forever, perpetually nakatutok sa atin ang ICC. Yun. Kahit na hindi na po tayo membro ng ICC. Tama. Yun po ang paliwanag kung bakit there is no legal duty on the part of the Philippine government to cooperate. Yun. As I said, it's a political decision. Yun. But from a legal standpoint, the President has made it a point, has emphasized that we have no legal duty to cooperate. Now, the other major consideration po is on the issue of admissibility or the principle of complementarity which says na ang may primary jurisdiction to investigate all offenses and crimes that happened within Philippine territory belong to the national domestic institutions. Yun. At kung hindi po nagfa-function like some rogue states, I wouldn't say what continent or what, then that's the time that the ICC should enter. Pero hindi naman po tayo nasa kategory ng isang rogue state. We have a functioning legal system. We have a functioning judicial system.
So while it may not be perfect, what we have been emphasizing is it's there, it's in place, it's working. We all know that. Kung tayo po may problema sa hustisya, we still go to our national institutions. Nako, malinaw na malinaw po. Ay, Bibi, ayun, si Minardo Guevara yon. Oo, si Minardo Guevara yon. Malinaw yan, oh. Malinaw. Oo. Wala na silang jurisdiction sa atin kasi may 2 taon na. So, anong nangyari? Kidnapping. Kidnapping. O sinong nanggidnap? Ito yung muna ngayon mga nagidnap. PBBM, ayan po, nakasulat po dyan, oh. Ayan, oh, PBBM, Gibo, Anyo, Romula Brothers, Marbil Torre, yan. O, di ba? Yan yung mga magkakukuntsaba na nagpadala sa Pangulong Duterte. Papalis ka na. O, sige. Okay. Pinapanood ko yung vlog mo eh. Ay, yung ano mo, yung interview mo eh. O, sabi mo, hindi ka na, ayaw mo na lumapit kay PBBM. Kay BBM pala, kay BBM. Hindi na siya P. BBM na lang. Wala po akong kausap doon. Tuloy natin ang interview ni VP Sara Duterte. Agree na tanggapin si PRRD. Within Europe po ba itong? Hindi ko masabi, ma'am. Hindi ko masabi kung anong country yon dahil unang-una hindi siya pinapalabas ng ICC at kung magsabi man ako kung anong continent siya, baka mag-speculate yung mga tao. But at this point, they're still open po to accept and then they meet the standards po of the ICC in case po na mapagbigyan yung interim release. Ang huling pag-uusap namin ng abogado patungkol sa bansa na ito at sa interim release ay meron pa rin cooperation yung bansa doon sa appeal na ginawa nila para sa denial ng interim release. Ma'am, si Palace Officer Claire Castro ay nag-react din po dun sa mga naging pahayag niyo po kahapon. May sinabi po siya na puro salita, puro bintang, walang ebidensya, walang kwenta. At sinabi rin po ni Yusek Castro na ang Marcos administration daw po ay nililinis daw po yung mga naiwanan daw po na mga corruption po ng dating administration, which is your father po ni PRRD. Well, unang-una, wala naman akong binintang sa kanila. So, hindi ko alam kung ano yung sinasabi niya na puro bintang na walang ebidensya. At pangalawa, rightly so, no? Hindi lang dapat sa administrasyon ni Pangulong Duterte. Kung meron pa sa administrasyon ni Pangulong Aquino, ni Pangulong Arroyo, lahat. Kasama na rin yung iskandalo sa korupsyon sa administrasyon ni Pangulong Marcos. So wag silang selective. Wag silang Duterte ng Duterte lang. Kasi kung totoong korupsyon ang pinag-uusapan natin, hindi naman kahapon lang ang korupsyon eh. Ngayon lang siya lumaki ng ganito kagrabe na nasira yung ating bansa. Pero yung korupsyon, matagal na nareklamo yan ng bayan. Ma'am, yung nire-reactan po ni Yusek Castro dun sa parang puro salita at pambibintang is yung sinabi niyo po kahapon na the Marcos seeks to remain in power. Oo, yes. Hindi pagbibintang yan. May ebidensya yan. Unang-una, yung kanilang failed na ano yung papapirma nila? Yes. Yung failed na People's Initiative nila sa pagpapa-amenda ng saligang batas. Pangalawa, yung itong Congress na ito, pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change, no? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos, no? I like that. Dating Pangulo. Pag upo nila ay sinabi kaagad na priority nila ang charter change, no? At doon sa pag-uusap namin ni dating Pangulo
sorry, dating Pangulo na siya, ni BBM, doon sa pag-uusap namin ni BBM at ni Senator Amy Marcos noong October, na bago siya umalis ng October last year po ito, ma'am. hindi, bago siya umalis papuntang Amerika, nagkausap kaming tatlo. Doon sinabi ni BBM na alam niya ang galawan ng charter change. So hindi yan walang ebidensya. Nasa papel yan, yung PI na ang laki ng gastos ng gobyerno. Charter change yon. Yung statements ng House of Representatives pag upo nitong 20th Congress na charter change ang prioridad, nasa papel yon. Nako, mga ka-reaction. Ha? Tumitindi na naman po ang usapin patungkol dito sa pag-uwi ng Pangulong Duterte. Parang may naaamoy akong dating Pangulo. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRT? No, ma'am. Hindi ko kakausapin si BBM para kay dating Pangulong Duterte. Ma'am, if ever, are you willing to talk to the President for the sake of PRRT? No, ma'am. Radyo Patrol Flash Report! Ano, ma'am? No. Maano kayo? Mauutas kayo? Ano ba tagal? Basta, maano kayo? Umanda kayo, mga kidnapper. Umanda kayo. Radyo Patrol Flash Report! Mga diskaya hindi na makikipagtulungan sa ICI. Jump Garner sa Flash Report. Jump! Ito, Winnie, nagpasa na nga ang mag-asawang Diskaya na sila Curly at Sara Diskaya na hindi na makikipagtulungan sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure ukol sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH, partikular itong mga flood control project. Ayon kay ICI Executive Director Brian Osaka, nagdesisyon na rin ang mag-asawang contractor na mag-invoke ng right against self-incrimination sa ikatlo nilang pagharap sa pagdinig ng komisyon kanina. Paliwanag ng Osaka, ang desisyon ng mga Diskaya na hindi na makipagtulungan sa ICI ay bunsod ng isang panayam kay dating DPWH Secretary at ICI member Babe Singson, kung saan sinabi niya na sa tingin niya ay hindi na maituturing na least guilty ang mag-asawang kontraktor. Sa kabila nito, sinabi naman ni Osaka na hindi maaapektuhan ang investigasyon ng ICI sa kabila ng desisyong ito ng mga Diskaya. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Jom Garner, EZMM. Kapag hindi na po nagipagtulungan ng mga Diskaya, kasi ganito po kasi yan, mga kareaksyon. Ang gusto nilang barurutin ng mga Diskaya. Tsaka parang wala namang pangil yung ICI na yan eh. Pumunta ka dyan, hindi ka pumunta dyan, wala namang problema eh. Wala namang jurisdiction yan eh, wala. Wala yan, walang batas yan, hindi yan, walang saysay yung ICI. Kahit na hindi ka pumunta dyan, pumunta ka dyan, parang ang ginawa ni Bongbong Marcos, gumawa siya ng investigative body para mag-imbestiga, para mailigtas siya at saka si Tambaluslos. Ngayon, ang gusto nilang gawing state witness ay si Tambaluslos. O sabi ng Diskaya, ayaw na namin dyan. Wala namang kwenta yan eh. O diba, kami lang ang gigipitin nyo dyan eh. Ayaw na namin, o diba, tapos. Hay! Tapos po mga kareasyon, tapos po dito ang mga animal na to. Hindi na makikipagtulungan ng mga Diskaya dahil ang mga statement po ng mga Diskaya na hindi nilabas ay papunta kay Bongbong Marcos tsaka kay kay Martin Romualdez. Maganda po ang nangyayari ngayon kapag hindi po nakipagtulungan ng mga Diskaya sa ICI, ibig sabihin mga ka-reaction, wala na, suicide na. Nako mga ka-reaction, baka ito na po ang magiging mitya ng people power. Baka ito na po ang magiging mitya ng people power dahil nagsalita na po ang taong bayan, hindi lang sila nagugutom, dinodorobo pa po yung mga magsasaka natin. Ito po mga ka-reaction, pakinggan po natin ha. Ako, sa tingin ko lang ha, baka ito na po ang magiging mitya ng people power. Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami.
pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Ang land bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles ang kaming kailangan. Nasaan ang hustisya? Mr. Chair, sa isang ektarya ang inaani namin, napakaganda na kung kami ay umani ng 30. Mr. Chair, saan kami kukuha ng ibabayad namin sa aming mga utang? Saan po kami tatakbo? Wala po kaming ibang tatakbuhan sapagkat kapos na kapos ang pagmamahal ng gobyerno sa aming mga magsasaka. Bagaman, binigyan kami ng mga farm machineries ng PhilMec, maraming salamat po sa pamamagitan ng DA at ng PhilMec. Maraming salamat po. Subalit hindi po sapat. Hindi po sapat. Sapagkat ito po, mga makinaryang ito'y ginagamitan din namin ng puhunan, ng fuel, ng mga pyesa na kapag ka nasisirain, sobrang mahal. Katulad po ngayong bumagsak ang presyo ng palay, paano po namin i-operate ito? Eh napakamura ng presyo ng palay. Sa ginawa pong 100 per farmer, paano namin ibebenta yung hunos? Saan namin ipapangalan yon? Kung ang nakalagay lamang po sa akin kahit na 1,000 ektarya, 100 lang ang kukuhanin. Paano po namin ito masusolusyonan? Mr. Chair, sana po matulungan nyo kami. Sa binhi po, pinagtitiisan po namin ang murang binhi sapagkat yun lamang po ang libre. Yun lamang po ang kaya. Kung meron man pong ibibili, yun lamang pong murang binhi ang kaya naming bilhin. Sana po, Mr. Chair, kami po sana ang masunod kung ano ang binhi na naaangkop sa aming lupa. At kung bibigyan man po sana kami ng abono, yun po sanang naaangkop sa aming mga lupain. Kami po, sa kaming karanasan, mas alam namin kung ano ang nararapat para sa amin. At sana po, hinihiling namin na kung magbibigay man po kayo sa amin ng fertilizer o ng binhi, sana po advance. Hindi po yung nakatanim na kami bago pa kayo nagbigay. Hindi po sasapat sa amin ang isang kabang abono sa 1 ektarya. Kasi po ang nangyayari, 1 kaban per farmer. Mr. Chair, kaya po ba pagandahin ng 1 kabang abono ang 1 ektaryang lupa? Sa ganitong pagkakataon po, Mr. Chair, nangungutang kami. Mabuti si Mr. Bolos, 3% lang ang binabayaran niyang interest. Kami po sa Occidental Mindoro, 7% hanggang 10%. Kinakagat po namin yan, makapagsaka lang. Maitaguyod lamang po namin ang buhay ng aming pamilya. Mr. Chair, napakasakit isipin na sinasabi nilang lahat, bayani kami. Pero nasaan? Itinuring nyo kaming bayani pero kinalimutan kami. Limot na bayani kami. Di po ba? Limot na bayani na po kami, Mr. Chair. Kaya po, nasaan ang hustisya? Bibilhin ang aming palay, 8 piso, 10 piso. Kumain ka sa Jollibee, kumain ka sa McDo. Magkano ang isang kakapiranggot na kanin? 25? Eh kung isasain nyo yung 1 kilo, gaano karaming 25 pesos yun? Hindi po ba, Mr. Chair? Kaya po nasaan ang hustisya sa aming mga magsasaka? Sana po,
Ito pong lahat ng aming mga hinaing na ito, opo, wala po akong datos na hawak na katulad nila. Sabi ko nga po sa inyo, hindi ako master degree. Wala po akong ganong kataas na pinag-aralan. Pero po, bilang isang anak ng magsasaka at itinataguyod ko ang magsasaka ng Occidental Mindoro. Dahil alam ko po sa mga panahon na ito at sa mga oras na ito, nakikinig sila, nagbubunyi sila dahil may isa magsasaka na itinatayo ang aming antas. Mr. Chair, sana po darating ang oras na maipadala namin ang aming mga hinaing, ang aming mga nais pang mangyari para sa aming hanay. Kami po ay naririto upang ipaalam sa inyo na kami ay hirap na. Baong-baon na kami. Hindi lang pong sa buhay kung hindi pati sa utang. Grabe. Baon kami. Nagpapautang po. Marami pong agency, ang Land Bank nagpapautang. Pero yun nga po, bago kami makahiram, isang truck na papeles Naku, yan ang sinasabi. ang kaming kailangan. Ang sinasabi lamang po namin ay tungkol sa requirements. Yun. Hindi po namin kayang abutin yung kanilang mga requirements. Naku. Yun po yung aming pinupunto doon. Kaya po sana, kung mayroon mang mga ahensya na nagpapahiram sa mga magsasaka, Naku. liitan lang naman po natin sana Yun. yung mga requirements. Sapagkat ang Bantay Oxy po sa inyong kaalaman ay mayroon na siyang humigit kumulang 4 na pong member ng kooperatiba at asosasyon na kung saan ay mayroon na po itong nasa 2,000 magsasaka Yun. na ngayon ay nakaantabay sa amin kung ano po ang mangyayari dito sa amin. Kaya po, Mr. Chair, natutuwa po kami dahil nakarating sa inyong kaalaman at sa inyong opisina yung aming position letter. Kaya po sa lahat ng mga nandito, sana po mabuksan ang ating mga isip na apurahin. Bigyan niyo po kami ng magandang solusyon sa aming kasalukuyang problema. Dahil, Mr. Chair, sa kasalukuyan po, ang Occidental Mindoro po ay kasalukuyang nag-aani. Nakikibaka po kami sa panahon, Mr. Chair. Hindi po namin maibenta ng maayos, gawa ng hindi namin maibilad ng maayos ang aming mga aning palay. Although binigyan naman po kami ng PhilMec, ng mga drying facilities, subalit hindi po sumasapat sa dami namin. Kaya po, hiling po namin na sana po dagdagan pa ng PhilMec ang pagbibigay sa Occidental Mindoro ng mga mechanical dryer at ng mga makabagong mga makinarya. Ako, mga kareaksyon. Kapag hindi po nasolusyonan ito, mga kareaksyon, naniniwala ako. Kasi pag mga magsasaka na po ang lumabas sa kalsada, wala na. Hindi na tayo kakain, di ba? Wala na magagawa si Bongbong Marcos kundi mag-resign, di ba? And introduce yourself and your network. Hindi naman. Okay na. Go! Sir, just a follow-up dun sa they will not cooperate on the investigation. Okay. What is ICI's take on this? At ano po yung sinabi nila bakit? Yun nga para. Well, basically they explained that they were thinking that when they cooperate before the ICI, they will be getting a favorable recommendation from the commission as state witness. And they also cited a supposed interview by Ms. Karen Davila with Commissioner Babe Singson, wherein the issue of the commission recommending a state witness was discussed. So as far as they're concerned, I believe that they said that there was a statement by Commissioner Singson regarding his own personal take, yung sa kanyang opinion na as of now, he sees no witness or no person who may be recommended by the commission as state witness. However, I believe and I saw the interview that he qualified that as his own and not by the commission. So because of that, they are now saying that they will no longer appear before the commission and cooperate. Okay, next.
Yes. Yeah. So, print? Anybody from print? Okay, radio? TV? Take up, how does the ICI see this non-cooperation from the Vizcaya couple? Kailangan pa rin ba natin sila? Pag kailangan natin sila, sabihin na, paano ba siya? Well, unang-una, I believe that we are still continuing with our investigation. Tuloy-tuloy pa rin. Kung ano man ang mga nasabi nila, kung ano man ang mga nasabi ng mga ibang testigo, will be sufficient enough, no, for us to continue our investigation, build our cases, and file the necessary recommendations sa Ombudsman. Meron naman tayong magiging source. Yung Ombudsman, si Boying. Ang state witness, si Tamba. Ang nagpa-imbestiga, si Bongbong Marcos. Ay, sila yung mga mastermind. Dinodorobo po nila ang taong bayan, mga karyasyo. Dinodorobo nila. Hindi lang nila dinodorobo ang taong bayan. Talagang halantaran po ang panluloko sa ating mga karyasyon. Baka iniintay pa nila yung hindi dapat makita ng taong bayan. Mga kareaksyon, alam po ba ninyo na nakikita ninyo na ini-small po nila si Kiko Barsaga? Hindi ko po alam, basta't ako, tahimik lang. Meron akong narinig. Kaya lumabas si Tambaloslos. Kaya lumabas po si Romualdez. May narinig ako kagagawa niya ni Barsaga. Ang narinig ko, para yatang may nagwelga sa loob ng Forbes Park. Para yatang kinatok yung bahay ni Tambaloslos. Hindi ko po sigurado yun. Basta naririnig ko lang. Sabi pa ni Kiko Barsaga, gustong tumakas si Tamba, kaya lang pinigilan siya ng mga homeowners yata. Diba? Meanwhile, a construction company owned by the family of former Ilocos Patuloy po ang diversionary tactic ang ginagawa ng mga taong ito. Sur Governor Chavit Singson has been identified as the contractor of an unfinished diversion road in the province. According to DPWH records, the project was awarded to Satrap Construction back in 2017 and it's been allotted 577 million pesos. We have with us now former Ilocos Sur Governor Chavit Singson. Good morning to you, sir. Good morning. I'm glad you brought that out. That diversion road has no funds, so they stopped the construction. Last year, they only gave 100 million plus. Now it's done already. No more funds. We don't have that kind. If that's true, I'm going to go to jail. I just asked the regional director of Region 1. Okay. And Satrap officials, they don't have no more funds for that project. You give us funds, we'll finish this right away. All right. Well, first of all, ito, Tagalogin na lang natin para mas makaintindi, no? Ito po tayo. Ang pinag-uusapan natin ngayon is roughly 11 kilometers, no? Of the Ganbantay San Ildefonso Bypass Road. So first of all, Satrap is the construction company that won the bid, just to clarify. And you own Satrap. You own the construction. Yes, but a long time divest already because when I was the governor, even now we didn't go back because we let our engineers do all the work. All right, but at the end of the day, this is they can examine it. It's easy to examine not only that project, all the project of Satrap. We are willing. If they can find any substandard, I'm willing to go to jail and manage the officials of Satrap. Okay. We never took advantage of any of our projects. Okay, just a few questions. Let's start with this first. So, first, the bypass road is not finished. Hindi pa tapos hanggang ngayon, correct? Yes. Okay, ilang porsyento po ang hindi tapos doon sa bypass road? Konti ka lang. Kung bigyan kami ng pondo, matatapos ka agad. Sino ang kami? Bibigyan ang construction company po ninyo or ang probinsya? No, ang gobyerno magbibigay ng national government magbibigay. Walang pondo. Ang pondo. So ang tanong ko, sir, ito, nakita nyo naman kung paano mag-insert ang mga congressman ng pondo para tapusin ang kanilang pet projects, no, whether ghost or real, sa kanilang distrito. Anong sinabi po ng congressman ninyo? Bakit hindi daw po natapos yung bypass road? Tinanong ko na, 100 lang daw ang binigay. 100 milyon? 100 milyon, tinapos na nila. Natapos na nila, kulang na ng pondo, wala nang pondo.
We are all eager to do that. But walang pondo, walang pondo. Tinanong ko lang yung regional director, wala nang pondo. Bigyan nilang pondo, matatapos ka agad yan. Unlike other provinces na paborito nila, napakadaling pondo. Alright. Ang proyektong ito, the total was roughly 727 million. Tama po, sir. Hindi ito totoo yan. Magkano Hindi, yung... portion by portion ang pinabigyan. Exactly. But the total project cost was 727 million? No, mahaba yan, kanya-kanya portion ng ano. Ang nakuha ng satrap, konti lang, may trabaho na nila. I'm willing to go to jail. All the officials of satrap, jail them kung may kalukuhan nangyari doon. No, It's a diversionary tactic. Ako binubugbog dahil ako nagsasalita. No, the reason I'm asking this is just for record purposes. How much was the project cost of the bypass road? I don't know because I'm not there anymore. It's been done by satrap and hindi ko sila pinapakialaman. Basta sinabi lang, naubos ang pondo yan, wala na kami may trabaho. No, the reason I'm asking is based on the project cost, magkano ang allegedly hindi pa binigay para matapos ang proyekto, sir? Hindi ko alam dahil hindi na ako nakikialam. Ang tinanong ko lang, bakit hindi natapos yan kako? Naubos na po yung pondong binigay ng gobyerno, sabi nila. They can investigate it. Okay, so kung hindi nyo alam, then why are you speaking right now? You're not a public official anymore. So why are you... Tinatanong ka ko, satrap sa akin daw. Oh, sa amin doon, pero nag-divest na ako. Ito na mga nag-interview na to. Kahit sino naman may freedom of speech gaga ka ba? So sino ngayon? Sino ang may-ari ng satrap? Because... kami ang may-ari noon yan, pero nag-divest na kami lahat. No, who is kami? Because it says, records that Satrap Construction is still part of the Louis Chavez Singson group of companies. Is this correct? Yes. Okay, No, so that's a fact. Ang anak niyong babae po at ang manugang niyo ang nagmamay-ari more than 50% of Satrap? Wala sila ko, wala na. Wala na. So, sino na po may-ari? For mga diversionary tactic itong ginagawa nila. All right, it could be diversionary, it could be, but then the point is who owns Satrap? I founded Satrap long time ago. Okay. Dahil kami lang ang But who owns Satrap today? Today, yung mga tao ko na, like for example, other companies, like our radio station, kung anong kikitain nila sa kanila na lang. Oo. Ganon din ito, pag nawala sila ng project, sweldo ng mga tao lahat yan. Okay, so you're saying this out in terms of practice, but what do the records show? Kasi what you're saying is in terms of practice, sa kanila na yan, kung anong kitain dyan, sa mga tao mo na yan. Pero the records still... The record will show na kung anong kinita nila, nandun pa rin. They can audit it. But do the records show that Satrap is still under the Louis Chavez Singson group of companies? Wala na kami pangalan. Wala na. At saka, there's nothing wrong kung hindi probinsya yung project. There's nothing wrong. Kung punto namin, yun ang masama. Well, the issue really, of course, given all the flood control projects, is that you have public officials, whether congressmen or families or political dynasties, owning the construction company itself who bidded for the province's project. We have to bid dahil pangsweldo sa mga tao. We have to maintain our people. Yun lang. But wala kami natatanggap na malaki. Yung sinasabi nila na billion, wala yun. Sinasabi lang nila na mayroon kami mga 2 billion in 10 years, nakakuha raw kami ng 2 billion. 10 years, wala po yun. Makakuha kami 100 million lang. Compared kay Diskaya, 3 years term of the press of BBM, 31 billion kagad na nakuha. Yung mayor ng Ilocos Norte, konsehal pa lang, bawal na dahil konsehal, nagko-construct na, solo niya yung construction. Yun ang pinili nilang pinalabas na mayor, binigyan kagad ng 6.5 billion. Anong pangalan po niya? Sir, pinapakita niyo na yung litrato. Anong pangalan po ng tinutukoy niyo sa litrato? The new mayor of Lawag, Brian Alcid. Tinanalo si BBM, pinanalo nila. So nanalo siya, binigyan kagad ng 6.5 billion. Kung meron kami gano'n, swerte na namin, hindi kami nakatingin ng ganito.
My father was a contractor. Ever since, meron kami in construction. Pero kung masama, kung pundo namin, gagawin namin, yun ang masama. So, ang It's a tanong ko, public works posible... and highways. Oo. But I mean, I think let's talk about the road, right? The road Yes, itself. yes. Okay, you are no longer in public office, but Yes. shouldn't representatives of, frankly speaking, Ilocos Sur, shouldn't they be responsible for ensuring that that project is finished? Ganon ang mga congressman. Kailangan namin ng mga congressman to get projects for our province. Kung wala kaming development. Oo, pero I think at the end of the day, the 11-kilometer Vigan Bantay San Ildefonso bypass road should still be finished. Have you checked with the DPWH? Bakit Yes. sila tapusin? This is a major bypass road. Yes. Wala daw punto, sabi nila. You can call now the regional director of public works and highway. Wala daw po. Alam mo ito, Karen, puro diversionary tactic, blaming everybody. But if you want to, they can investigate me anytime kung totoo lang to. Alam mo, diversionary tactic yung ginagawa. How come the Diskaya nakakuha ng 31 billion in 3 years? Ngayon, sila, paborito nila sa Ilocos Norte, ang Diskaya and this mayor. Siya sabi ko lang, a leader should show your accountability, honesty, para pakita niya na malinis sila. Unahin ng Ilocos Norte, Ilocos Sur, maski hindi flood control, imbisigayin nila lahat sa Ilocos Sur. But first, Ilocos Norte. Para ipakita sa tao na talagang sincere ang presidente. Bakit nilalampasan ng Ilocos Norte? Bakit maski sa Senate, nilalampasan nila? So, they divert lahat, blaming everybody para malayo kay presidente. Lahat ng testigo, sinabi na, nagsalita na, nagbigay. Ang sistema nila, Karen, so you will understand. Sila naglagay sa pondo ng galing sa presidente lahat yan. Siya nagpagawa ng budget. Ang nilagay mula nung umupo si BBM, 545 billion, half a trillion ang flood control. Inumpisa nila yan, pag-upo pa lang hanggang ngayon. Hanggang di na mapigil yung mga kalukuhan, inunahan niya, pero damay siya. Siya ang third biggest beneficiary as far as the Diskaya is concerned. Number 1, yung Occidental Mindoro. Number 2, Bulacan, almost the same as Ilocos Norte. Nabugbog na nila dalawa, Ilocos Norte, wala pa rin. Ang sinahihingi ko lang, unahin nyo sila, unahin nyo kami, then tuloy-tuloy. Then, sinasabi nila, nandun yung mag-ghost project. So, ipakita nila, wala doon, unahin nila. Now, nakita nila may mga ghost project, bakit hindi sila magdemanda? Ngayon, wala lang Senate hearing. Iba naman. Hindi iba-iba nila para mapalayo si Presidente yan. Ang style nila, binigyan si Diskaya, maraming project. Then, yung mga koleksyon, ibibigay sa mga public and highways officials. Public officials, dadaling kay Speaker at saka si Congressman Saldico. Then, dinadala na, nandun na sa tabi ng Malacanang, dineliver. Pininto lang. Sinisira pa kayo yung testigo. So, ang dali kitain eh. Napakadali. Bakit nila dinadali lahat? Nandun na. Idemanda nila. Binigay na kay Speaker. Alright. Go ahead. Do you want to finish your thoughts, sir? Ha? May tatapusin niyo po ba yung sinasabi ninyo? Yes. Binigay na ang pera kay Speaker according to the witness. Tapos sinara na, wala na. Sinisiraan pa yung witness. Yun ang trabaho nila ngayon kung paano siraan yung mga nag-witness to discourage yung mga witnesses. Paano umabot sa mga Diskaya yun kung wala silang contact sa Malacanang? Paano nagkaroon ng project na gano'ng kalaki? Mga Diskaya. 31 billion ang project ng Diskaya. Kung wala silang contact. So yun ang binagyan, yun ang nagbigay naman sa mga contractors and subcontractors
Sila nagkolekta, dinala sa mga officials ng Public Road and Highways. Sila naman nag-deliver kay Speaker Martin Romualdez. According to the witness, saka sa isandi ko. Okay. Now, deliver nila sa tabi ng Malacanang, wala na. Binago na lahat. All right. Now, okay, Governor, do you have any proof linking, number one, attacks against you to Malacanang? Because you're stating 2 points. What you're stating here is, in effect, this is a diversionary tactic to attack you by destroying you with the unfinished bypass road. But the truth of the matter, if we go to the project, it is unfinished. At ang pinis, walang pondo eh. Okay. Walang pondo. I'm willing to go to you. Mas hindi ako included doon. Pakulong niyo ako kung hindi totoo itong sinasabi ko. Okay, now do you have the ICI, I dare the ICI to go to Ilocos Norte. Then, doon sa sinasabi nila na project ng sa truck, lahat imbisigan nila. I'm very sure. Okay. Makakalukuhan yung puro panira yung sinasabi nila 517 billion. Okay. Wala yun. Kung meron ba lang yun, matagal na namin natapos yung bypass road. All right. So I think you're giving out many points here, but do you have any proof of link to Malacanang? Ang problema ngayon, ang problema natin, not only public force and highway, napakarami. Ngayon, pupunta na sa iba, hindi na matatapos to. Flood control, nandiyan na yan, aliwanag. Tapusin natin yan. Hindi na matatapos ito kung lilipat nila sa ibang anomaly. Nandiyan na yan eh. Tapusin na nila, may witnesses na. Ngayon, ang sabi nila, pumunta si Speaker Martin Romualdez sa ICI. Kung magsabi siya ng totoo, solved na. Alright. Sinungaling siya, wala. Niloloko na ng taong bayan. Okay. But then people might think now you're diverting the issue to former Speaker Martin Romualdez. Because I think the issue at the end of the day is still the bypass road in your province, and that's a trap. I'm challenging everybody. You can go now, check it. Bigyan ko pa sila ng 1 milyon. Okay. Pwede sila makita na nakalukuhan doon. All right. On that note, former Ilocos Sur Governor Chavit Singson, thank you. Proyektong ito, the total was roughly 727 million.